today's vlog po, mag-unboxing po tayo ng aking biniling laptop. Ito po ay HP. So, ito po ay gift ko sa aking self, sa aking first salary. Kasi po, wala na po talaga akong laptop. Iniwan ko na sa Pilipinas at outdated na po yung dati ko. So, i-unboxing po natin siya. So, umpisahan na natin. Hindi naman po siya masyadong latest, malaki pa nga ito, pero kailangan ko din po kasi madami din kaming mga ginagawa sa hospital na kailangan din ng gamitan ng laptop. At the same time, di po ba nag-aano din ako sa Sun Life, so madami ako mga ipiprint na mga documents, so kailangan ko talaga ng laptop, guys. Tcharan! So, I'm so happy lang, guys, kasi syempre, remembrance ko din po sa aking first na salary dito sa aking pagbabalik sa Middle East. So, wow! Tcharan! Ang brand po ng binili kong laptop is HP po. So, ang kanyang color is silver. Medyo malaki lang siya, guys, pero okay lang to sa akin. Hindi ko naman kailangan ng maliit or yung latest talaga na laptop. Kasi syempre, depende din sa ating affordability. So, ito lang po yung makayanan ko na ibilhin sa aking self for now. Shan! So, and then, ang features po nito, i5 po siya kasi yung latest po is i7. So, yung akin is Intel Core i5 lang po ito. At saka, kung makikita nyo yung ibang features pa niya, hahanapin natin guys. Kasi hindi ko pa kabisado. Okay? So, ito yung kanyang product information. So, meron po siyang Arabic at saka English na literature. So, as you can see po, makikita din natin dito kung ano yung kanyang mga features. So, ito po guys yung adapter ng ating laptop. Okay. Ito pa yung isa. So, as instructed here, before po kung first pa nating open na itong ating computer, dapat po nakakabit po ito sa charger. Itong ay kanyang mga adapter. Nakakabit siya sa computer at i-attach natin siya sa power supply. Okay? So, here, madami po siyang mga parts until 15. So, mayroon siyang internal microphone, camera, mayroon siyang internal wireless antenna, may power button, fingerprint reader, touchpad, Windows key, USB port, HDMI port, USB Type-C port, audio out, headphone, and then may microphone, then combo pack, USB port, and power connector and vent. Okay? So, yan po ang mga parts ng ating bagong laptop. So, guys, yung additional features ng ating laptop, ito po ay may 512 GB, and then, Windows 11 po siya. Sabi ng brother 13. Ano siya? Sinungaling yung brother. Ayan. Windows 11 po siya. So, yan po ang kanyang mga features. So, itry po natin ngayon. So, i-touch na natin, guys. Okay.
And i-attach na po natin ito sa power outlet natin. So, ito na guys, ang ating computer ay ang ating laptop. Ito po yung on na button. So, i-press po natin siya. Okay. So, yan na po guys. Nagsa-start na mag-open ang ating laptop. So, i-wait lang po natin siya guys. Yan na po guys. Nag-display na yung start menu. So, here, English, yes. Yes. Yes, tayo dyan sa keyboard. No, skip muna natin ito. Mayroon siya dyan, Zone 4888 secured. So, ito yung makikita ngayon dito na mga Wi-Fi, pero wala pa tayong pinando natin. Okay, cancel. So, wala pa tayong network. So, i-X muna natin to next. So, hindi natin to magagawa guys kasi wala pa tayong network. So, kailangan po natin ng Wi-Fi. Anyway, yan lang yung mga features na for now. So guys, in-attach muna natin, tinanggal muna natin yung ating Wi-Fi ay SIM card dyan sa ating cellphone at nilagay natin dito sa portable Wi-Fi para makakonect po tayo, no? So, magne-next na tayo dito. Kasi magsa-set up tayo. Okay. So, naglo-loading pa siya ng mga updates. As you can see here, medyo mahina kasi itong aking portable na Wi-Fi guys kasi matagal na to. Hindi na siya latest. Pero nagagamit pa naman. So yan guys, mag-wait lang tayo sandali. And then to continue lang natin ang pag-set up ng ating bagong laptop. Actually, made in Thailand po itong ating laptop. Hindi po siya made in China. May touchscreen only. Pero hindi ko alam kung touch nga ito or hindi. Kasi hindi pa natin nasa-set up. So, just a moment na naman siya. Medyo matagal-tagal pang konti ito. Kasi first time nga siya. So, nakalagay dito, for details about multi-featured gestures, select Start, select Settings, select Bluetooth and Devices, and then select Touchpad. Some computers support touchscreen, but some computers, apps, and files might not support all touch gestures. So, i-accept lang po natin ito. Okay, ano muna natin, scroll. Parang license agreement to ng HP. Yan. Scroll natin siya. And then, at the end of the screen, mag-agree po tayo, accept natin. So, yan po. Hindi ko na binasa, guys. Kasi madami. Accept natin. Let's name your device. So, pangalanan daw natin ang ating device. So, pangalanan natin ito. Can't contain only numbers. No more than 15. No spaces
other than hyphen. Okay. So, pangalanan natin itong Pink Mom. Next natin. Oh, so kailangan may mga hyphen. No spaces. Okay. Hindi pala pwedeng spaces. So, i-backspace natin. Pangalan ko na lang talaga. So, yan guys. For a moment again. Yan po. Just a moment again siya. Naglo-loading pa siya. So, i-wait lang po natin sandali. So, nakalagay, unlock your Microsoft experience. Okay? Ano natin? So, here, mag-sign in kaya tayo. Try natin. Kailangan na naman natin ng Microsoft na account. So, nakalagay dito, sign in, email, phone, or Skype. So, try natin yung ating email. Kung gagana siya, guys. So, yun guys, nag-enter na tayo. Mag-enter tayo ng password. Okay. So, actually, may Microsoft akong account, pero hindi ko kasi alam kung gumagana pa ito, guys. Yung sa dati kong na computer. We'll see po. Hindi yan ang ano natin. Create one na lang tayo, guys. Create one. Mag-next po tayo. We'll see na lang. Back tayo, guys. Sige. That is password. So, ayun guys, hindi pa siya natapos mag-setup. Mga 30 minutes pa daw yan. So, that's all for today, guys. I hope you like my video. Please don't forget to like and subscribe on my channel, Pink Mom RN. Thank you for watching. Have a nice day. Bye. God bless everyone.